Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, medyo mahangin ka-coffee sa kinaroroonan natin ngayon. So anyway, nabalitaan nyo na ba ka-coffee? Nako, si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, galit na naman ito ka-coffee. At hindi pa rin maka-move on dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Nakasalukuyan pong nasa The Hague dahil inaresto po yan ng International Criminal Court. Nung una, kung kayo matatandaan, kaya mapapansin mo, nung una sinisisi niya, si PBBM. Nang una, sinisisi ni Bato itong administrasyon na to. Sila General Torre, si DILG Secretary Rimulya, si Department of Justice Secretary Rimulya, yan. Pinagsisisi niya yan. Lahat, ang gobyerno, lahat. Kasalanan ng gobyerno yan. Bakit inaresto si Digong? Bakit ibinigay si Digong sa ICC? Ngayon, iba na ang kwento. Iba na ang narrative. Hindi na nag-aaway sa gobyerno itong si Bato. At ang sinisisi nyo ngayon, alam nyo kung sino? Ang CPP-NPA na. Ano nangyari kay Bato? Bakit parang biglang bumait sa gobyerno? Hindi na gobyerno ang sinisisi ngayon. Hindi na si Trillanes ang sinisisi ngayon na isa sa mga dahilan kung bakit naisampa yung kaso na yan ng ICC. Kung hindi, CPP-NPA na. Bakit ganoon? Bakit biglang nag-iba ng tono itong si Bato? Bakit CPP-NPA na? Anyari? May mga teorya tayo dyan. Bakit ganito yung narrative ngayon ni Bato? Oh, ito headline ng politiko. Oh. Hindi na pwedeng i-deny yan. Nasa politiko yung balita na yan. Galit na galit kaya gusto nilang gumanti. Bato de la Rosa blames CPP-NPA for Rody Duterte's ICC boost. Yung mga problema, yung dinaranas ngayon na sigalot ni Digong ay dahil daw po yan sa CPP-NPA. Wait lang. Anong kinalaman ng CPP-NPA dyan? Sila ba yung tinukhang? Yes, nung panahon ni Digong, nagkaroon ng crackdown sa rebelding grupo. Pero sila ba yung tinukhang? CPP-NPA ba yung nagsampa ng kaso sa International Criminal Court? Or yan ba ang tingin nila sa mga nagkaso kay CPP-NPA? Yan ang tingin nila? Kaya ngayon galit na galit kayo sa CPP-NPA? Bakit nililihis ninyo yung galit ninyo from the government na lihis sa CPP-NPA? Bakit ganoon? Ayaw mong awayin ng gobyerno? Dahil mag-i-eleksyon? Kasi kapag inaway ang gobyerno, yung mga boto na supposedly makukuha coming from the supporters of the government, mawawala. Kaya ayaw awayin ng gobyerno. O, ibang kwento. Sige, basahin natin ka-coffee ang lumalabas dito sa balitang to. Senator Ronald Bato de la Rosa has accused the Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP-NPA, of orchestrating the International Criminal Court of former President Rodrigo Duterte. Wow! Ang lakas ng CPP, ang lakas ng CPP-NPA. Yun daw po ang nag-orchestrate. Wait lang, ibig sabihin, may sabuatan, dahil ang sinisisi nyo ang gobyerno noon, ibig sabihin may sabuatan ang CPP-NPA at ang gobyerno. Bakit nakulong si Digong? Ipalibasa kasi pinagbibintangan nila to si Conti. Si Conti daw yung makakaliwa yan. Yung abogado ka-coffee ng mga biktima, makakaliwa daw po yan. So ngayon, o yan, direct to the point na, pinangalanan na. Yun daw po ang nag-orchestrate dito sa pagkaka-aresto kay Digong. He made the remark during a campaign rally in Sogod, Southern Leyte, claiming without basis, si politiko prangka din ito saying without basis that the CPP-NPA is behind the crimes against humanity case of a murder against Duterte over his bloody war on drugs. Ayun naman pala Kung pinaniniwalaan ninyo, sige, sabi nga sa balita na yan, without basis, walang batayan, pinagbibintangan ni Bato itong CPP-NPA. Ibig sabihin, yung kahol nyo pala sa gobyerno, yung kahol nyo kay PBBM, yung galit ninyo kay PBBM na nagsisigaw pa kayo yan, iba't ibang parte ng mundo, nagsisigaw kayo, galit na galit kayo kay PBBM dahil bangag daw yung administrasyon na to, mali pala yung sigaw nyo na yun. Mali pala kayo ng kinakahulan. At na-realize nyo lang lately na hindi pala dapat si PBBM yung kinakahulan ninyo, kundi ang CPP-NPA. Ano to? Bagong kwento na naman to. Gusto makipagkasundo. Gusto makipagkasundo ni Bato sa gobyerno. Kaya iba na ang sinisisi. Asan ang consistency dyan? Yan ang tinatawag natin na tambaluslos. Yung tinatawag natin na paiba-iba kayo ng statement. He made the remarks during a campaign rally in Sogod, Southern Leyte, claiming without basis, walang batayan that the CPP-NPA is behind the crimes against humanity case of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang tansya ko dyan, ang tingin ni Bato sa mga nagkaso kay Digong ay mga CPP-NPA, gano'n ba yun? Or
Ang nag-empower sa mga biktima ng tukhang ay mga CPP-NPA. Wait lang. Si Kian de los Santos na 17 years old, CPP-NPA? Yung 3 taong gulang na yan, CPP-NPA? Yung senior citizen na tinukhang nila at napakarami pang mga kwento, si CPP-NPA? Parang hindi. Parang inconsistent. Parang ang hirap paniwalaan. Parang ang hirap paniwalaan na gawa-gawa lang itong mga kwento na to, na itong kaso na isinampa kay Digong ay gawa-gawa lang. Parang ang hirap paniwalaan yan. Ang dami records, oh. Panoorin mo yung media. Yung balita sa TV, pakinggan mo sa radio, basahin mo sa newspaper, 30,000 tinukhang. Ano yun lahat? Empowered by the CPP-NPA? Or red tagging na naman tayo dito? Yung nagsampa ng kaso kay Digong ay tatawagin nating CPP-NPA. Ganyan siguro gustong palabasin dyan, diba to? Sabi nga sa balita, wala kang batayan. Or bakit ayaw mo away ng gobyerno? Napagod ka na sa gobyerno. Naghanap ka ng ibang kalaban. De La Rosa is also implicated as Duterte's former Philippine National Chief ng police, no, and enforcer of the ruthless crackdown na tumukhang po sa mahihirap na pushers at users. May mayayaman ba? Meron, sige, ilan, influentials, opisyal ng gobyerno natukhang, pero marami ka coffee, 95% or 99% mahihirap ang tinukhang. Asan yung mayayaman? Asan yung mga producers ang ipinagbabawal ng gamot? Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagpaproduce. Pansamantala lang, ginawang sangkalan lang itong mahihirap na users. Sabi ng iba, kasi adik sige, dapat lang pinatay. Ikaw ka coffee, siguro adik ka. Kaya ayaw mong pinapatay. Regardless kung adik yan o hindi, wala kang karapatan na patayin yan. Nasa constitution natin yan. The same way na nagsusumigaw kayo ng karapatan ninyo para kay Digong, yun din ang isinusumigaw nito mga pamilya na to na tinukhang ninyo. Sabi ni Bato, and I quote him, gusto nila sa ICC kasi yung mga tao doon walang alam sa nangyayari sa Pilipinas kaya madali nilang maloloko dahil ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso ngayon ay yung mga NPA, mga CPP, NPA na galit, sabi ni Bato. Wow! Insulto to ha sa mga pamilya ha na nagkaso. Ibig sabihin, kasi ang pinapalabas nila, kapag nagkaso ka kay Digong dyan sa ICC, ikaw ay CPP, isang NPA, nakalaban ng gobyerno ng Pilipinas. So yun ang pinapalabas nila. Kaya kayo nagkaso kay Digong dahil kalaban kayo ng gobyerno. Dahil naghihiganti kayo kay Digong. Ganun ba kaeng-eng itong International Criminal Court na basta-basta na lang kayong papanigan? Na basta-basta na lang kakagatin yung inyong dahilan? I don't think so. Hindi ganun kaeng-eng itong ICC. Invento lang to ni Bato eh. He further claimed that the communists wanted to bring down Duterte to avenge their declining numbers in the countryside. Wow! 360 degrees. 360 degree turn. Bumait sa gobyerno. Oh, dapat maging mabait ba ang gobyerno kay Bato? Excuse me. Dahil di niya na inaway ang gobyerno, kundi CPP, NPA na. Bawiin niyo yung mga sinabi ninyo sa administrasyon. Bawiin niyo yung sinabi ninyo during the hearing. Total, ang sinisisi niyo naman CPP, NPA, hindi pala ang gobyerno. Or parte nga lang to ng drama kasi gusto makuha yung boto ng gobyerno. Ni Bato. Oy, para-paraan ha, kasi mag-election ha. He further claimed that the communists wanted to bring down Duterte to avenge their declining numbers in the country. Sa madaling sabi, naghihiganti itong mga rebelding grupo dahil inubos sila nung panahon ni Digong. Well, totoo naman. Lumiit naman talaga yung bilang ng insurgency groups ng panahon ni Digong. Pero para i-equate yan, para i-conclude mo na ang dahilan ng pagsasampa ng ICC dahil lang pagbaba ng bilang ng mga insurgent groups, asan yung proof mo dyan? Asan yung reason mo dyan? Sila ba yung mga tinukhang? Sila ba? Parang hindi. Sa syudad ba naninirahan ng CPP-NPA? Kung yan ang sinasabi ninyo? Di ba ang tinukhang? Mga nasa squatters area, nasa informal settlers. Informal settlers. Yun ang mga tinukhang, hindi mga nasa bundok. Pero ang sisi ngayon sa CPP-NPA,
Gusto nila sa ICC kasi yung mga tao doon walang alam sa nangyayari. Wow. Ang ICC walang alam sa nangyayari. Okay. Yung abogado din ni Digong, si Kaufman, wala rin alam sa nangyayari. The same way yan. Galit talaga sa pagka-presidente ni Digong dahil nawala ang kanilang mga puwersa. Galit na galit kaya gusto nilang gumanti. Dalawang issue to ha, pinag-uusapan natin na drugs and insurgency. Iisa ba yan? Magkalayo sila. Ang mga kaso sa ICC ay dahil sa tukhang, hindi sa insurgency. Pero pinapalabas di ba to? Nasaktan itong CPP-NPA dahil umonte sila. Kaya sila ang nasa likod, sila ang nag-mastermind nitong pagkakaso sa ICC. Yes, may connection bahagya, pero halatang-halata mo na pinipilit lang pagkabitin yan. The senator urged residents of Southern Leyte to show solidarity against what he described as persecution of Duterte and his supporters. Kaya ako'y nananawagan sa inyo, magkaisa tayo dahil kung hindi tayo magkaisa, patuloy lang tayong aapihin. Magkaisa tayo, magpursige tayo. Oh, see the inconsistencies. Political persecution. Di ba dapat pag sinabi mong political persecution yan, coming from the authority, nag-uugat sa otoridad. Ang otoridad ba ay CPP-NPA? Di ba hindi? Ang gobyerno ang otoridad. So, inconsistent sa sinasabi ni Bato, galit ang CPP-NPA kaya nagkaso sa ICC. Tapos ngayon, sasabihin niya sa concluding statement niya, yan ay political persecution. Paano magkakaroon ng political persecution ang CPP-NPA? Hindi naman sila eligible o they don't have the capacity para politically persecute si Sara Duterte at si Duterte. Si Digong. Ang may capacity niya, ang gobyerno, kung yan ang claims ninyo. Ang inconsistencies ni Bato dyan, yan ang tinatawag natin tambaluslos eh. Kasi nagsisinungaling. Kaya hindi consistent yung mga sinasabi. Nagsisinungaling. De La Rosa has criticized the Philippine government's arrest and turnover to the Hague of the former president, which he labeled as state kidnapping, which violated Duterte's constitutional rights. Napatunayan ba nila? Napatunayan ba nila sa Senate hearing na kidnapping ang naganap? Na mali ang pag-aresto kay Digong at pagdadala sa International Criminal Court? Hindi nila napatunayan yan. Kaya ngayon, teka, mukhang hindi umipek yung Formula 1 natin eh. O sige, move tayo sa Formula 2. Ano yung Formula 2 nila? Maghanap tayo ng ibang masisisi. Wala na tayong magagawa sa sitwasyon, nakakulong na si Digong eh. O, hanap tayo ng iba. Sisihin natin ang CPP-NPA. At least hindi na natin inaaway ang gobyerno. At kapag hindi na natin inaaway ang gobyerno, kahit pa paano makakakuha tayo ng boto mula sa mga supporters ng gobyerno. Mag-eleksyon eh. Political survival na naman itong moves ni Bato eh. Nako, ingat-ingat kayo dyan kay Bato. Pag ibinoto nyo si Bato, absuelto si Sara Duterte. Lulusot yan ka-coffee. Ma-absuelto siya dyan sa impeachment trial. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Kaya nagdodoble kayod na ito ka-coffee. Huwag nyong iboto si Bato dahil kapag binoto nyo yan, siguradong maghihiganti yan kay PBBM. Noon niya pa sinasabi niyan eh, na pakiramdam niya, traidor siya. Hindi mo siya kaibigan ni PBBM, paano siya i-traidor? Huwag niyong iboto si Bato. Maraming options na mas matitino. Andyan si Benhar Abalos. Ako pa ulit-ulit ako dyan. Number 1, Benhar Abalos, matitino yan. Andyan dyan sila Lacson, sila Soto, sila Abi Binay, yung mga kandidato ng PDP laban. Matitino yung mga yan. Kung naubusan na kayo sa PDP laban dahil 10 na lang yan, dahil hindi nyo iboboto si Amy Marcos at si Camille Villar, andyan dyan ang mga dilawan na pwedeng option. Wag lang ka-coffee itong PDP laban. Oh, sino-sino yan? Kiko Pangilinan. Oh, pwede nyo iboto dyan. I'm not campaigning for Bam Aquino or Heidi Mendoza, pero better yan kesa sa PDP laban senators. Ako, Kiko Pangilinan. Okay ako dyan kay Kiko Pangilinan. Diba? Huwag iboto yung mga taong magpapa-absuelto lang sa mga krimeng ginawa ng mga Duterte. O siya, sige. Ako ipasamantala mo na magpapaalam sa inyo. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like and follow. Please like and follow sa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo ka-coffee sa ating susunod na upload. Bye-bye.